Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 26 ng Agosto. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay ah, alas 6:46 ng umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa gusto ko lang ikumpara yung confidential fund ni Sara Duterte sa confidential fund ni Leni Robredo. Kasi kahapon may nakita ako sa Facebook, maganda yung ginawa. Pinagkumpara niya para maintindihan ng mga tao. At ang daming nag-comment doon sa Facebook. At ito nga kinupya ko para maintindihan po natin. Ganun po ako pag may nagustuhan ako na vlog o kung saan galing yon. Pero alam ko sa Facebook ko nakita Opo, ang ganda ng ginawa niya. Ayun nga, ang title ko po kayo na ikumpara natin ang confidential fund ni BP Sara kay Leni Robredo. Ayan po. Ngayon ay una ay si BP Sara nanalo ito ng 2022 hindi ba? Sabay ni Pinoy sabay ni Marcos, ni Bongbong Marcos. 2022 ay mayroon na siyang 125 million. 2022. Pero yung 2022 po ay kalahati lang yan. Kasi yung kalahati niyan ay kay Leni Robredo. 6 months lang yan. Kasi nga July 1st ata nag-umpisa yan nanumpa sila ng 30 ng June July 1st mag-umpisa na siya. Pero nga ay si Leni Robredo wala namang confidential fund, wala talaga, zero. Pero kumuha siya sa pundo ni Marcos, yung contingency plan, at binigyan naman siya ng 125 million sa 2022 po yan, from July to December. At iyan na nga yung ibinigay nung December ay ginastos lang yan ng 11 days. Yan po Ngayon, nung 2023, nagtataka ako, nakakuha pa pala siya ng 500 million na talagang na yun, legal na. Hindi na yun doon sa contingency plan ni Marcos. Ayan po hindi ba? 125 million nung 6 months siya, 6 months ng 2022 at yung whole year ng 2023 ay nakakuha pala siya ng 500 million. Ngayon, ikumpara po natin dito kay Leni Robredo. Si Leni Robredo ay kasabay naman ni Duterte yan, ni Rodrigo Duterte. 2016 hanggang 2022. Ilan po ang confidential fund ni Leni Robredo? Wala, zero. Hindi ba? Diyan lang makikita natin kung sino talaga ang ibubuto mo. Anong grupo ang ibubuto mo? Kasi nga hindi ba? Mga kababayan, mga binamahal? Kung politika ang pag-usapan, ay sinong ibubuto mo? Ay yung isa kumakain ng pira, hindi ba? Yung isa ay kahit na walang confidential fund, okay lang. At ang alam ko, nung 2022, binabaan pa ang budget ng Vice President. Ginawa lang 700 plus. Ang request ay 900 million pero binabaan pa ng 700 plus.
Oh, at yun ang pinaghatian ni Sarah at saka ni Lini. Pinaghatian nila yun. Oh, ay nagkakasya ni Lini. Ay bakit ito si Sarah hindi magkasya? Humihingi pa. Ngayon, balikan lang po natin ha. Balikan po natin yung nangyari nung mayor siya ng Davao City, hindi ba? Habang nakaupo si Duterte, si Rodrigo Duterte as president, siya naman ay nakaupo naman siya as mayor ng Davao City. 6 years po yan. Ngayon, ay doon pala sa 6 years, ngayon ko lang din po nalaman. Kaya nga ito, nag-vlog ako patungkol dito eh. Nakakakuha siya ng average na 400 million per year. I-multiply mo sa 6 years, ay tumataya na nakakuha daw siya ng 2.4 billion. 2.4 billion. Ayan po. Ngayon, ay ibubuto mo pa ba yung ganyan? O yan ba ang gusto mong manalo? Ay delikado po kung yan ay nagsipanalo pa sila yan. Si Kwan po, na iimbestigahan na ngayon, yung kapatid niya, yung congressman, ay nung nakaupo si Duterte, yung tatay niya, si Rodrigo Duterte, nakakuha naman siya ng 51 billion. Paano ang pang-ibubuto yung mga ganyan mga tao, hindi ba? Ora mismo yan dapat, wala na yan sa listahan. Ay pero nga ay magagaling sila manloko eh. Kunyari sila ang gusto ng tao. Kunyari maraming vloggers pero binabayaran po yun. O maaring galing ng China yung nagsusulat doon sa mga vloggers. Ayaw magpakilala eh. Ayaw makipag-debate. Ayaw humarap. At maari din po mga masin sila, mga masin. Kasi sabi nung anak ko, tatay, wag ka na masyado dyan sa kwan, tatay. Baka ma-high blood ka pa dyan. Nakikita kasi niya ako na sinasagutan ko yung mga kwan. Yung mga vloggers o kaya doon sa dyaryo, dati doon sa Philippine Daily Inquirer, doon ako nagsusulat doon sa comment section. Ang sabi niya, ay wag ka nang magpuyat dyan tatay, sabi niya. Baka ma-high blood ka lang. Mga masin yan, sabi niya. Ay nung pinag-aralan ko nga, ayaw makipag-debate at iisa ang sinasabi kung minsan taliwas pa sa mga tanong o nag-conclusion ako, mga masin. Ang sabi ng anak ko, ang nilalabanan mo yan, mga masin. Direktahin mo na, masin ka naman eh. Period na. Hindi ba? Masin ka. Kasi ayaw magpakilala eh. Ay ako, yung litrato ko, original, hindi ba? Yung pangalan ko sa Facebook, yun talaga. Pati sa YouTube ngayon, ito ay original po ito. Hindi ako alias, hindi ako impostor. Kaya lang hindi ko makuha yung pangalan ko dahil ayaw pumasok. Kaya ang nakasulat dyan ay Simon George. Kasi kung isusulat ko yung pangalan kong buo, ayaw nang pumasok. Siguro may kapangalan ako. Pero yung mga detalye ko doon, saan nakatira ganyan o saan pinanganak, saan nag-aral, di ba? Mga totoo po yun. Ay yan po ang katanungan ko sa inyo, hindi ba? Nung mayor si Sara Duterte ng 6 years, nakakuha siya ng 2.4 billion. Sa confidential fund po yun, confidential pa lang ito ha.
At ito naman ngayon, noong 2022, nakakuha siya ng 125 million at noong 2023 ay nakakuha siya ng 500 million. Samantalang si Leni Robredo, zero, wala. Wala ngang budget sa confidential fund ang Vice Presidente. O, doon nyo makukuha na hindi na dapat ibuto yan. O, mangampanya tayo na huwag nang ibuto yan. O, ay pero nga magha-hire yan ng mga ng mga machine o mga, alam nyo po, yung halimbawa isang tao, mayroon siyang 100 machine, ino-operate niya yan eh. Palagay ko ganun yan eh. O, babayaran siya. O, pero lahat ng alias gagamitin na niya. Kaya ang ipapalabas nila o ang i-convene nila sa mga tao, napakaraming vlogger na gusto siya. Ay mga vlogger lang naman yun. Ay bakit hindi sila lumabas sa sa mga meeting dyan sa Lunita? Lumabas sila kung talagang marami sila. At yan po, hindi po ako pwedeng magkamali dyan kasi bata pa ako. Yan na ang pinagbabasihan ko kung mananalo. Kung mananalo ang isang kandidato, tinitingnan ko lang kung maraming umaatin sa meeting. Yan po. At hindi po ako nagkakamali. Kung pantay lang yan o naggigit-gitan lang yan, tinitingnan ko lang yung mga nanonood. Tinitingnan ko lang. Alam ko na ang resulta at hindi ako nagkakamali. Ganun po yan. Nung nanalo po si 1965, nanalo po si grade 1 na ako noon ata o magdi-grade 1, si Tandang Marcos. Pumuntayan doon sa amin eh. Nag-speech, gabi na, hinintay pa, medyo umaambon-ambon pa. Ay si tatay sabi niya, kasi dinala ako ni tatay doon sa meeting sa public yung square sa plaza. Sabi niya mananalo, sabi niya. Bakit ka ko tatay? Ang daming tao, sabi niya. Yun. Nanalo nga si Marcos. Simula noon, yun ang ginagamit ko. Kung walang umaatin sa meeting, wala yan. Kaya nga ang sabi ko ay dinaya lang nila ang eleksyon noong 2022. Dinaya lang po yan. At yan ngayon ang hindi natatalakay na mga tao. Kaya hindi nila nalalaman bakit ganyan ang mga ugali o bakit ganyan ang mga posisyon o bakit ganyan ang mga paratang. Hindi ba? Ako, pinapaliwanag ko po dito bakit gustong patayin ni Sara Duterte o bakit gusto niyang pugutan ng ulo si Bongbong Marcos. Kasi nga, sinasabi naman nila, hindi naman mananalo yan kung hindi dahil sa amin Adi, sila ang nandaya. Ang nandaya po ay si Duterte. Ayan po. Kaya, nung ayaw nang sumunod, nung hindi na siya pagbigyan, at nung nag-away na, ay simpre, parang betrayal po yan Betrayal po ang tawag dyan. Parang binitray si Sara. Ay wala po tayong magagawa dyan kasi nga ay wala naman akong nakikita na pamamaraan para pagbayaran nila yung mga kasalanan nila. Wala Kasi yung mga judges hawak nila mga pulis hawak nila. Si Kibuloy hawak din nila. Mga congressman hawak nila. Pati mga senador hawak nila. Bakit hawak nila? Kasi nga magaling maglaro ang mga senador. Kunyari Bongbong Marcos sila. Kunyari dalawa ang bato nila, dalawa ang nilalakad nila, Sara Duterte at saka Bongbong Marcos. Pero nakikita ko ngayon, mas lamang yung mga nakakuha ng pabor katulad ni
Ligarda. Hindi niya binitiwan. Hindi ba? Ayaw niyang bumitiw kay Sara kasi nga ay binigyan siya ng prangkisa eh. Oh. At dahil diyan ay nagtatago na siya. Pati yung anak niya. Hindi ba? Ganun po yan. Mabuti yung iba maaga na umalis kay Duterte. Maaga silang umalis. Yung iba naman ay umalis na nung talagang nakita nila na ay hindi pwedeng ipagtanggol yan ganyan eh. Paano mong ipagtatanggol yan? Hindi ba? Oh. Kaya yung iba bandang huli ay umalis na rin. Ay pero nga may mga natira ay bahala na sila dyan. Pero ako, ang findings ko dyan, dinaya lang nilang eleksyon. Dinaya nila kasi nga sa Metro Manila lang po, paulit-ulit kong sinasabi dito, sa Metro Manila lang, 97 to 98% ng boto ng Metro Manila, ang nagpadala lang ng boto ay iisang machine. Yung 192.168.0.2. At yan ay identified yan na local doon sa server ng Comelec server. Local doon. Ibig sabihin, nakakonekta, nakawire o personal o ang tawag dyan ay private IP address ng Comelec. Yun ang nagpadala ng boto. Ay paano yung mga kwan natin, yung mga vote counting machine natin? Wala. Kaya nga dinaya eh. Nasamantalang ang vote counting machine natin, ang mga vote counting machine natin, mga public IP address yan. Kasi makikidaan po sila sa internet eh. Sa highway ng internet. Oh, makikidaan sila. Oh. Ay kung private ka, hindi ka nila padadaanin. Pwede ka nilang padaanin, pero ma-identify muna yung saan ka nang galing. Anong IP address ng server mo. Ganun po yan eh. I-identify muna anong server ka. Oh. Pwede. Pero nga ay nakarecord na yan dun sa server. Automatic na yan. Sino ang, halimbawa ako, dun sa opisina namin ay halimbawa, mayroon kaming 12 computer na gumagana. Ay isa na ako dun. Ngayon, ay private ako. Kasi nga, private dun sa server namin. Pero pwede akong makapag-search. Mag-search ako. Halimbawa, isi-search ko, sino si Jose Rizal? O, mag-search ako sa internet. Ngayon, ay dadaan yun sa kwan, sa server. At ikwan, yung marami naman ang sasagot. Marami ang sasagot, mga website, ibabalik yun na ito ang mga kasagutan. Sino si Jose Rizal? Ngayon, bakit pumupunta yun sa computer ko? Bakit? Hindi sa computer ng iba. Kasi nga identify nung server namin eh, na ako ang nag-search eh. Naandyan na. Pagpindot ko lang, naandyan na mga website na rekomendado nila. Ganun po yan. Pero itong vote counting machine natin, makakadirekta ito sa server ng Comelec. Kasi nga private, public IP address. Pero hindi nila ginawa. Bakit? Alam nila talo eh. Alam nila eh. Kaya, hindi nila pinagana. Inunahan na nila na ang magpadala ay yung computer nila. Na iisa lang. Ay hamak mo, iisang buong Metro Manila, isang computer lang ang nagpadala. Adi, niloko yan. Ang vote counting machine po natin ay nasa 100,000 plus 700 na vote counting machine throughout the Philippines. Oh. At yan ay mga public IP address po yan. Oh. Ay hindi sinunod, hindi ba? Kaya dinaya yan. Ngayon, nung dinaya nila, adi may kasunduan po yan eh. Aywan ko lang kung totoo na noon
pinapalabas nila na 50-50. 3 years kay Marcos, 3 years kay Sara Duterte. 50-50. Ang tagal kong ni-research yan. Ay siguro ayaw na ni Marcos o hindi pumayag si Marcos at kinonfirm yan. Hindi naman kinonfirm ni Sandro. Ang sabi niya nung isang buwan, ang sabi niya ay nung humihingi sila ng basbas, hindi ba? Gusto nila ang basbas ng Malacanang. Ay para daw na silang papatayin, hindi ba? Kasi ang hinihiling sa kanila ay executive secretary. Sila ang mag-appoint. Sila ang mag-appoint ng Senate President, hindi ba? Sila din ang mag-appoint ng Speaker of the House. Ay paano yan? Hindi ba? Kaya ang sabi ni Bongbong Marcos sa anak niya, nung paalis na sila, nung pauwi na sila, ay parang gusto na nila akong patayin, hindi ba? Ay ganun po yan hindi ba? Ay unti-unti po, kaya nako-confirm yung pananaw ko noon na dinaya nila ang eleksyon. Pero noon pa, ikikwento ko lang po sa inyo sa Facebook po, 2 estudyante ko sa engineering noon. Mga engineers na po ito mga engineers na nakalaban ko sa Facebook sa debate. Kasi sila Bongbong Marcos sila, ako naman ay Leni Robredo. Yung dalawa na yan, napag-alaman ko, binabayaran sila. Opo. At yung account nila, iba ang sumasagot. Kilala ko ang estudyante ko po sa probinsya. Kilala ko. Kaya may mga password ako, may mga salita ako na pag hindi nila sinagutan, alam kong hindi sila. At yung sumasagot nga iba na. Ayan po. Pero ay malamang grupo na sila ng 15 o 13. Grupo sila, binabayaran sila. Hindi ko lang alam kung si Sara o si Bongbong Marcos. Kasi yung bandang huli at hindi gagawin sa akin yon ng estudyante ko. Hindi. Ginagalang po ako ng mga estudyante ko. Ginagalang ako kasi probinsya po yun sa Zambales Ang sabi niya sa akin, "Sir, kung gusto niyo sir, pustahan tayo Nasa sila, nasa Middle East Alam ko, malalaki din ang sahod nila, pero kalahati lang yun ng sahod ko dito sa Amerika. Nag-isip ako ngayon, iba ito ako. Dadayain ito. Sabi kong ganun. At yun na nga. Kasi siguradong sigurado siya pero hindi na yun ang kausap ko. Yung handler na nila. Kasi nga iba na ang sinasabi ganun po yan. Kaya ako, naniniwala ako hanggang ngayon, bakit nangyayari ito? Kasi nga ganyan, dinaya lang nila yan. Bakit papatay ka ng tao, hindi ba? Bakit gusto mong pugutan ng ulo? Ay yun na nga, masakit po Napakasakit po ang betrayal. At yan po, ang sinasabi ko dito, yan po ang parusa ng Panginoon. Kasi hindi siya pwedeng parusahan ng tao Takot ang tao Pero gagamitin ng Panginoon, magbasa po kayo ng mga history, lalo na sa Biblia, ang gumaganti yung dati niyang kasamahan o dati niyang kabig o dati niyang tauhan. Katulad ni Marcos. Hindi ba? Si Senior yung Marcos. Ang nagbitray sa kanya ay si Enrile. Napakasakit po niyan. Sabi nga ni Aimee noon uubusin ko ang kayamanan ko. Sabi niya para patumbahin ito si Enrile. Sabi niya wala naman yan. Salita lang ng tao yan Sino po ang nagpatalsik kay Irap Estrada? Yung body niya. Si Chavit Singson. Hindi ba? Ayan. Hindi ba? At ito ngayon ay gawa na po ng Panginoon ito. Yan ganyan. Kaya ganyan. Pero ako, nililinaw ko lang hindi na dapat ibuto yan.
o hindi na dapat gawing manok yan o dapat mangampanya tayo para hindi na mangandidato yan. Kasi baka dayain po ng China eh. Yan ang nakakatakot dyan. O, dadayain ng China. Papalitan lang yung resulta. O, ayan, panalo na. Hindi ba? Yan ang nakakatakot dyan. At yung unlimited na budget ng China. Unlimited po yan. Yan ang nakakatakot. Now, isishare ko na lang itong Bible verse, Ecclesiastes 5:11. Bakit hindi na dapat ibuto yan o tanggalin na yan o sabihin natin na magampanya tayo para hindi na manalo yan. Ito po whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. Ayan po hindi ba? This too is meaningless. Walang kwenta yan, hindi ba? Kasi pira lang pira lang Hindi ba? Ulitin ko lang whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. Ayan po hindi ba? Samantala, ang sabi ng Panginoon sa mga sundalo, hindi ba? Ang sabi ni Jesus Christ sa mga sundalo nung tinanong siya, ano ang gagawin namin para kami ay maligtas? Ay ang sabi ni Kwan ay mga sundalo, sabi niya makontento kayo sa inyong mga sahod. Ganun po ang sinabi. Ay ito nga hindi masatisfy sa sahod, kaya humihingi ng confidential fund. And this too is meaningless, or this too is evil, or this too is vanity. Sabi nga ni Miriam Defensor Santiago. Hindi ba? Vanity yan. Na hinahabol mo ang kayamanan, ay pasan mo ang mundo. Hindi ba? Kaya nga ganyan ang nangyari ngayon kay Lorin Legarda. Hindi ba? Pasan niya ang daigdig. Hindi ba? Ay napakabigat niyan. Kasi nga gusto niya makuha lahat Yan po. This too is meaningless. Kasi nga wala naman yan Pag namatay ka, wala na. Hindi ba? Ay kung namatay ka at nag-asawa yung asawa mo ay sinong nakakaalam? Sabi ni Sinong nakakaalam? Sabi ni Solomon kung ang asawa mo kung namatay ka ay nag-asawa muli. Hindi ba? This too is meaningless, sabi niya. Nag-ipon ka ng kayamanan, hindi mo naman alam sinong gagastos. This too is meaningless, sabi ni Kwan. Si Kwan pala ang sumulat nito. Si Solomon. Parating ganyan po. Hindi ba? Ibubuto nyo pa ba yung ganyan? Ay wag na. Kasi nga ay ang dami ng tao ngayon, 2 beses na lang kumakain. Opo. Hindi na magkasya yung sahod kasi nga napupunta sa ganito Iniipon nila. Iniipon nila para dalhin sa ibang bansa siguro yan. Iniipon ang pira sa Pilipinas. Adi hihirap ang mga Pilipino kasi dinadala lang sa ibang bansa Katulad ni Lorin, ang isang findings dyan inaayos na yung mga pira niya sa abroad ayan po sige po, hanggang dito na lang po at sana sa ating pakikinig po ay nagkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.